Halos kalahati ng bawat pinya na kinakain mo ay napupunta sa basurahan. Maaaring i-compose ang balat at core, ngunit sa maraming lugar ay hindi. Ginagawa ng isang kumpanya ang mga scrap ng prutas sa natural na sabon at mga tagapaglinis. Ang nagtatag si Le Dui Wang, nagsasabing mas ligtas sila para sa planeta at mga tao. Kaya ligtas iniinom niya ang mga bagay araw-araw. Sobrang asim talaga. Naglalaman ito ng maraming mga organikong acid at bitamina, parang kumakain lang ng prutas. Ang fermented fruit ay bahagi ng isang bagong trend, paglilinis gamit ang mga enzyme sa halip ng mga malupit na kemikal. Gumagana ba talaga ito? Sa buong kasaysayan, ginagamit ng mga tao ang lahat ng uri ng mga bagay upang maghugas. Lahat mula sa taba ng hayop hanggang sa ihi ng tao. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, naisip ng mga siyentipiko kung paano gumawa ng mga suds sa isang lab gamit ang fossil fuels. Nagbigay daan iyon para sa lahat ng uri ng sintetikong gel, mga pulbos at mga kemikal na panlinis, na pawang mga detergent. So much whiter she can actually see the difference instantly. Ang problema ay puno sila ng mga bagay-bagay na ang mga water treatment plant ay hindi ginawa para linisin, tulad ng phosphorus at nitrogen. Kapag ang mga elementong iyon ay bumaha sa mga daluyan ng tubig, maaari nilang gawing mas mabilis ang paglaki ng algae. Lumilikha ng makapal na suso ng dumi na sumisira sa buhay sa ibaba. Ganyan talaga ang nangyari sa North America noong 1960s. Ang Lake Erie ay halos biologically dead. Ngayon, detergent pollution. Kumalat sa buong mundo, bumubula ang mga ilog, at paglalagay ng gasolina sa mga tinutubuan ng algae. Ang FUA Biotech ay tumataya sa mga panlinis ng prutas, ay ang susunod na kabanata para sa mga produkto ng paglilinis. Ang pangalang FUA ay nagmula sa pariralang Fruit Warrior. Ang kumpanya ay bumibili ng basura ng prutas mula sa isang pabrika na gumagawa ng dilatang pinya. Ang mga manggagawa dito ay pinuputol ang libo-libo sa kanila araw-araw. Ang pila na ito ay mula lamang sa kalahating araw na trabaho. Ang mga ito ay dating nabubulok sa mga kalapit na landfill, lumilikha ng masamang amoy at methane, isang malakas sa planeta warming gas. Ngayon, kinakarga ng mga manggagawa ang mga scrap sa isang truck at maglakbay ng mga 2 milya patungo sa lugar ng produksyon. Dito, ibinababa ng koponan ang mga balat ng prutas at tinugasan ang mga ito para makita ng lahat kung gaano kalinis ang balat ng pinya. Isang beses na lang natin itong hugasan. Susunod, pinaghalo nila ang mga unang sangkap, asukal at tubig. Gumagamit si Puwa ng humigit kumulang 2 metrikong tonelada ng asukal bawat buwan. Ang asukal ay pagkain para sa mga mikroorganismo, kaya hindi ka makakapag-ferment ng walang asukal. Ang mga manggagawa ay nagdaragdag ng mga balat ng pinya sa tubig ng asukal at hintaying simulang mag-ferment ang timpla. Ang fermentation ay kapag ang mga microbes tulad ng bacteria o yeast masira ang mga komplikadong molekula tulad ng asukal sa simpleng bagay tulad ng alak. Ito ay kung paano ang barley ay nagiging serbesa at ang mga ubas ay naging alak. Sa FUA, ang pagbuburo ay kung paano nagiging mga likidong panlinis ang basura. Ngunit ang sikreto ay hindi alak. Ito ang mga enzyme at acid na ilalabas ng mga pinya. Ang mga enzyme ay ang mga molekula na nagpapabilis sa mga reaksyong kemikal, tulad ng panunaw sa katawan ng tao. Ang ilang mga enzyme ay maaaring labanan ang mga mikrobyo sa pamamagitan ng pagpapasok sa mga sel at pinaghihiwa-hiwalay sila mula sa loob. Maaari itong pumatay ng bakterya o sapat na pabagalin ang mga ito na malamang hindi kanila sasaktan. Ngunit upang gawin ang mga enzyme na iyon na pumipigil sa mikrobyo mula sa mga halaman, kailangan mong i-ferment ang tamang halo ng mga sangkap para lamang sa tamang dami ng oras.
Ang mga manggagawa dito ay hinahalo araw-araw. After about a month, ganito na. Ang balat ng pinya ay mas malambot, ang ilan ay nagsimulang mabulok, at nandoon ang masarap na amoy. Napakaasim. Sa loob ng 2 buwan, nabubuo ito ng glob ng bakterya at microorganisms. Iyan ay kung paano mo malalaman na ito ay gumagana. Hindi inililihim ng mga tagapagtatag ang alinman sa kanilang proseso. Ang ratio ay 10 bahagi ng tubig, 1 bahagi ng asukal at 3 bahagi ng balat ng pinya. Sinabi ni Wang na natutunan niya ang pamamaraang ito mula sa Rosokon Pumpanvong. Siya ay isang scientist at Buddhist na madre. Sino ang nakaisip ng formula? Pagkatapos ay ibinabahagi ito ng malaya para magamit ng iba. Pagkatapos mag-ferment ang halo sa loob ng 3 buwan, may sapat na acid at enzymes para gumana ito bilang panlinis. Ngayon, handa na itong i-filter. Sinasala namin ito para makuha ang pinakamalinaw na enzyme at ipump ito sa mga lalagyan na tulad nito. Ang mga natirang solid ay nagiging pataba para sa mga kalapit na sakahan. At ang natitirang likido ay ang base para sa lahat ng ginagawa ni Fuwa. Pagkatapos ay nagdaragdag kami ng ilang ligtas na mga additives mula sa langis ng niyog, langis ng mais, at mahalagang langis ng Vietnam para gumawa ng mga detergent. Binili ni Fuwa ang mga langis na iyon mula sa mga lokal na magsasaka na gumagawa sa kanila gamit ang mga basurang pang-agrikultura tulad ng mga tangkay at dahon. Ang huling timpla ay nakabote at ipinadala sa mga mini-mart sa paligid ng Vietnam o sa mga online na customer sa karamihan ng mga bansa. Isang bote ng dish soap ang ibinebenta ng mahigit $2 lang. Sinabi ni Wang na mas mababa iyon kaysa sa gastos ng mga katulad na imported na produkto. Gumagamit si Fuwa ng on-site lab para subukan ang mga produkto nito. At tinitingnan din nito ang mga bagay ng mga kakumpetensya, pagsukat ng pH at pagsubok para sa iba pang mga additives. Ang paglilinis gamit ang fermented fruit ay isang medyong bagong konsepto. Ngunit may katibayan na ito ay may maraming potensyal. Inihambing ng mga mananaliksik ang isang pinaghalong enzyme ng pinya sa pagpapaputi at tubig. At natagpuang nakapatay ito ng isang uri ng bakterya na pantay na mahusay. At ang maagang pananaliksik ay nagmumungkahi ng mga enzyme ng prutas. Maaaring maging mas malinis ang wastewater. Marami kaming nalalaman tungkol sa mga karaniwang panlinis ng kemikal tulad ng bleach. Nakapatay sila ng maraming mikrobyo, ngunit may iba pang panganib. Si Wang ay nagsimulang gumawa ng mga panlinis ng prutas nang ang kanyang asawa ngayon ang CEO ng kumpanya. Nagkaroon ng eksema. Ang aking asawa ay may eksema na ibig sabihin ay nabibitak ang balat at dumudugo sa taglamig. Pagkatapos ay napagtanto ko na ang dahilan. Sakit ng asawa ko ay bagyang dahil sa paggamit ng mga pang-industriyang panlinis na panlinis. Iniugnay ng mga pag-aaral ang mga produktong panlinis sa pangangati ng balat at mga problema sa paghinga, kabilang ang hika. Kapag ginamit at naimbak ng maayos, ligtas para sa karamihan ng mga tao. Ngunit ang paghahalo ng bleach sa mga maling panlinis maaaring lumikha ng nakamamatay na gas na nangyayari libu-libong beses bawat taon sa Estados Unidos. Kaya maaari ba nating palitan ang pampaputi ng bahay balang araw at mga detergent na may fermented pineapples? Nagtanong kami sa isang eksperto. Magugulat ka. Oo, ganap. Oo. Pero kailangan din daw natin ng research. Mayroon lamang isang tiyak na bilang ng mga bakterya na nasubok. Kaya malamang na kailangan natin gumawa ng malawak na hanay ng pag-aaral na may malawak na hanay ng mga mikroorganismo para masigurado na ito ay talagang epektibo. Ang mga naglilinis ng enzyme ay nagdudulot ng isa pang hamon sa buhay ng estante. Ito ay magiging isa sa mga pangunahing issue sa ilang mga temperatura. Baka ma-inactive ito.
Sinabi ni Fuwa ang mga produkto nito, maaaring tumagal ng halos 2 taon, na halos kasing haba ng karamihan sa mga spray ng panlilinis ng kemikal. Gayunpaman, marami pang dapat gawin si Fuwa sa napakaraming pagpuproseso ng pinya sa rehiyon. Ang sabi ng kumpanya ay marami itong basurang gagawin. Ang sukat ni Fuwa ay maaaring hanggang 5 o 10 beses na mas malaki kaysa ngayon, at hindi pa rin naharap sa anumang materyal na problema. Ngunit higit sa lahat, gusto ng mga tagapagtatag na malaman ng tao na may mas malumanay na alternatibo. Hindi lang ito tungkol sa mga produkto ni Fuwa. Gusto naming malaman ang mga tao kung gaano kahusay ang mga eco-enzymes, kaya't sila ay sabik na ipalaganap ang salita. Ang aming misyon ay tulungan ang mga tao sa buong mundo, bawasan ang isang pag-aalala sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Iyan ang panganib ng pagkakaroon ng mga nakakalason na kemikal sa kanilang mga tahanan.